yung linis-linisan, pero punong-puno ng korupsyon. Di ba? Eto, bibigyan ko kayo ng sample ha. Linis-linisan sila ngayon. Meron silang bagong diversion. Ano tong diversion nila na ito? Yung sa flood control. Di ba? Kesyo, ito. Si ano daw, si Speaker at saka itong si, pangalan nito, si Senate President Escudero. Kakasuhan daw nila, pero amoy na to. Amoy na amoy ko ito, papaliwanag ko sa inyo kung bakit. Former House Speaker Martin Romualdez respects the decision of the Ombudsman who is now preparing a plunder case against him. Nasa batasang pambansa si Isaiah Mirafuentes ng Abante para sa detalye. Isaiah, sabihin mo nga ano pa ang sinabi ng kampo ni Romualdez at ano ang reaksyon ng former House Speaker? May matapos niya ang Holy Week break, agad na humarap sa media kahapon si Ombudsman Jesus Crispin Remulla at sinabi niya na tuloy ang pagpapanagot sa mga sangkot sa anomalya sa budget. At matapos sabihin kahapon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na naghahanda na sila sa plunder case laban kay former House Speaker Martin Romualdez, ayon sa kampo ng dating House Speaker, handa raw silang harapin ito at nirerespeto nila ang proseso ng Ombudsman. Ayon sa kanyang tagapagsalita at abogado na si Attorney Adi Fajardo, handa raw silang makipag-cooperate sakaling magkaroon ng formal proceedings sa kaugnay rito. Ngunit iginiti Attorney Fajardo na magpahanggang sa ngayon ay wala pa rin magpapatunay na nasangkot si Romualdez sa anomalya. Sinabi rin ni Fajardo na may tiwala sila sa opisina ng Ombudsman at naniniwala silang mariresolba ang mga alegasyon base sa mga ebidensya. May tiwala daw sila. Naturalmente, magkakasama naman sila eh. Paano hindi kayo magtitiwala? Pinsan ni Marcos. Pinsan ng presidente. Sino nag-appoint kay Remulla? Si Marcos. Naturalmente, may tiwala kayo. At hindi mababahira ng politika. Maliban dito, matapos rin magbanta si Ombudsman Jesus Crispin Remulla kahapon ay papasite in contempt niya ang House Secretary General kaugnay sa umunay pagtatago nila ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng isang mambabatas na gagamitin nila sa investigasyon kaugnay sa anomalya sa budget. Agad na nagpaliwanag si House Secretary General Cheloy Garafil. Paliwanag ni Garafil, 2 araw lang on-site na pasok ng kanilang mga empleyado dahil sa umiiral na work from home arrangement 3 araw kada linggo. Ito raw ay bilang pagsunod sa umiiral na energy saving measures. Git niya, wala silang intensyon na umiwas sa kanilang obligasyon at silaan niya ay tumutugon sa lahat ng mga opisyal na komunikasyon sa kanilang opisina. Samantala, may sa programang On Point ng... Ayan po. Gusto ko lang magkomento dito patungkol kay yung sinasabi ni Remulla na kakasuhan si Romualdez at saka si Chis Escudero. Ako naniniwala yung kay Chis Escudero, ano lang ito eh. Ito picture ko. Sa tingin ko ito mangyayari. Kinasuhan yung dalawa, tapos ipapawalang sala etong si Chis Escudero para mapawalang sala si Remulla. Si Romualdez. Para bagang ginamit lang si Chis Escudero na kunwari kakasuhan. Kasi una-una, ito. Sa ICI, yung conclusion ng ICI, alam niyo yung ICI, yung gawa-gawa nila. Wala naman, hindi naman binanggit eh. Hindi nga ni-recommend na kasuhan si Chis Escudero. Bakit isinama ni Remulla ngayon? Para alam nila na mahina yung ebidensya kay Chis Escudero, so naturalmente ang resulta nun mapapawalang sala si Chis Escudero. Tapos isasabay nila ngayon si Romualdez. Para bagang ililigtas nila si Romualdez, gagamitin nila si Chis Escudero. Tama, mali. Pangalawa, si Zaldico, alam na natin na may kasalanan yan. As a matter of fact, may balita nga lumabas ngayon. Papakita ko sa inyo Nagkaroon ng ng 802 million na deposit na nakita mula dun sa SunWest papunta kay Zaldico. At alam na natin kaliwat kanan yung nangyari kay Zaldico. As a matter of fact,
Ilang beses na nilang sinabihan na may kasalanan yan. Itong administrasyon na ito. Pero bakit ang kinasuhan si Chis Escudero? Idinamay. Idinikit kay Romualdez. Bakit? Una, sana ang dapat dyan, si Zaldico at saka si Romualdez. Sila ang talagang sa small committee. Bakit nadamay si Chis Escudero? Oh, alam niyo kung bakit. Kasi nga, perception-wise, si Chis Escudero ay nasa kampo ni VP Sara Duterte. Kasi anyone na perception ng tao na kakampi ni VP Sara Duterte, pababahuin nila. Alam din natin, di ba? Ganyan din ang nangyari kay Revilla. Pababahuin nila. Anyone na quote-unquote perception nakakampi ni VP Sara, pababahuin nila ngayon. Oh. Tapos, at the same time, hindi ba kayo nagtataka? Etong pagsampakuno. Kasi feeling ko ito eh. Alam nilang walang kaso kay Chis, pero hindi naman pwede si Chis lang ang kasuhan. So, idinamay nila si Romualdez. Pero feeling ko, ginamit lang yan at eventually maa-absuelto yan, pero ginamit lang niyang issue. Kasi trending yan. Mantakin mo, isang dating speaker at isang dating Senate President. Gagamitin lang yan, kwento na yan, dahil kailangan para may divert sa pagiging walang kwenta ni BBM pagdating sa pagharap sa issue ng pagtaas ng krudo. At the same time, doon sa health issue ni BBM, gagamitin itong diversion. Diba? Kasi ngayon, parang kaliwat ka. Hindi, pansinin ninyo, kaliwat ka na ng news tungkol dito sa kay Romualdez at saka dito kay Chis Escudero. Pero, pustahan tayo. Ipupusta ko sa inyo. Walang mangyayari kay Romualdez. Mala. Baka nga, ang mangyari pa niyan kunwari, dalawa silang kinasuhan. Tapos, eventually, si Chis Escudero lang ang makukulong. Si Romualdez, hindi na naman. So, bantayan natin yan. Kasi, yung mga ganyang galawan na napaka-obvious na yan Di ba? Napaka-obvious na yan. Oh, tuloy natin. News Channel, sinabi kagabi ni Caloocan City Representative Egay Erice na hindi na raw kapanipaniwala itong mga pagpapaaresto o pagkakaso sa ilang mga opisyal dahil wala nga namang natutupad sa mga pangako ng administrasyon. Matatandaan nga nitong nakaraang taon ay sinabi ni Pangulong Marcos na may makukulong o marami ang makukulong bago magpasko. Ayon kay Erice, tila pinoprotektahan raw kasi ng administrasyon itong mga malalaking sangkot sa anomalya. May. Ay sayang, matagal-tagal na rin bago tayo nakarinig mula sa kampo ng former House Speaker. Kamusta naman daw ang paghahanda nila para sa kung anumang kaso ang ibabato sa kanila ng Ombudsman? Ang sinasabi sa atin ngayon, May, ng kampo ni former House Speaker Martin Romualdez ay hindi nila ito aatrasan at hindi sila magtatago. Sa katunayan nga raw, handa silang harapin ang mga reklamong nakasampa. Pero iginiit nila na ito raw ay reklamo pa lang at wala pang naisasampa. Ibig sabihin, wala pang patunay, wala pang literal na ebidensyang inilalabas ang Ombudsman laban kay House Speaker Martin Romualdez. May. Si former Speaker ba mismo ay lalabas para kausapin ng media or magpa-presscon man lang? Bayag nga sa mga oras na ito, wala pa tayong detalye kung haharap ba mismo si former House Speaker Martin Romualdez. Yan din sa kabila nga ng kasalukuyang nakabreak ang Kongreso at magbabalik sila sa susunod na buwan which is May 4. Pero ang naglabas ng pahayag kahapon ay ang tagapagsalita at abogado ni Romualdez na si Attorney Fajardo. May. Okay, Isay, pumunta naman tayo dun sa Middle East crisis. Kamusta ang paghahanda ng Kamara kaugnay sa first
Joint Committee hearing on the Middle East crisis bukas. Napadalhan na ba ng invitation ng mga kalihim ng ahensya ng gobyerno? May ang sinasabi sa atin ni current House Speaker Bo JD, all set na ang buong Kamara sa mangyayaring ang kauna-unahang tawag nga nila dito, may high-level joint hearing kasama ang 13 komite ng Kamara at naipadala na rin nila ang imbitasyon sa mga kalihim ng iba't ibang departamento ng gobyerno. Kabilang nga sa inaabangan natin bukas ang pagdating ni Department of Energy Secretary Sharon Garin. May. Aabangan nating lahat yan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutuwa.